Good morning mga lods, ito at welcome back sa ating buting channel. At ito, nagbabalik na naman tayo. At meron akong i-share sa inyo. Another content na naman to. Meron tayong tanggap dito na power station or portable generator. So ayan, Greenfield yung brand. And then built-in for professional. Rated input 800 watts. And then power inverter nya, no? And then battery type lead acid. Battery capacity 40 mAh or 40 ampere. Output 1 12 volt DC socket. Output 2 220 volt AC outlet. Output 3 5 volts 2.1 ampere USB socket. Start peak 600 to 1200 ampere. Operating temperature 60 degree. Dimension 31 by 26.5 by 30 cm. So ayan, ito yung ano niya. Baka may mga ganito kayo, makikita nyo na laman. So walang power to. So ayan, kahit dito sa USB ayaw. So check natin, baka battery yung ano nito. Kasi mayroon akong nakita na kasama. Eto, sa tingin ko hindi na to sa kanya. Ito ata ginamit nilang charger. So 15 volts or ito ba talaga yung charger nya? So 2 ampere or 2000 milliampere. Yan o, 15 volt. Di ko alam kung ito talaga yung charger nya, no? So check na lang natin. Wala naman siya nilagay na ano, charger ng battery. 100 to ano siya. So check na lang natin, open natin. Di naman din natin matesting kasi nga ay yan, may lighter socket pala siya. Charging input, pwede sa solar panel. Display yung dito. Yan, nakapleto lahat. Ito yung switch ng power inverter. Switch ng USB, kumbaga ng power bank nya. At ito naman yung output ng ating 220 volts. So meron siya dito sa side. Meron siyang ilaw. Ayan, umiilaw naman, oh. Umiilaw. Isang piraso. So sa tingin ko battery ang problem nito. And then sa likod merong battery terminal para sa external na battery, no? So kung in case malubat yung sa loob, pwede ka mag-tap dito. So ayan, open na natin. So bago natin simulan mga lods, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, pasubscribe na sa ating buting channel at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, continue tayo. So ayan na yung laman niya mga lods. So ito yung battery niya, solid acid nga. Sana supported. Mas maganda sana to kung life offer to nilagay, mas matibay ano. So magastos nga lang yung life offer natin. Check natin kung may voltahe pa ba ito. Oh ayun, meron naman pala 11.5. Bakit ayaw niyang mag-on for under protection? Testing natin i-charge. So saan yung charger niya? Ito. Kung may papasok ba na voltahe ano. Ayun, nagbi-blink pala ito. Sira ata charger. Check natin kung pati output nagbi-blink yung ano natin, charger. So wala nang pumasok. Check natin ang charger. Kasi pag ano to, ay may ibang problema yan. So normal naman yung charger natin, hindi naman nagbi-blink, hindi naman kumukurap-kurap. So ito pala yung board ng ating inverter. So check natin itong sa side nya. Tanggalin ko muna itong sa ano, sa ating inverter.
Tanggal na. Ito yung pinakano niya. Bangga pa yung ulo natin sa ano. So yun, umandar siya. Meron siyang 11.4 volt. Ayan, umandar na din yung inverter. Ano pala yung ano, nung tinanggal lang natin to na socket, oh, biglang na ano siya. Saan pala ito nakakonect? Ito yung output natin. Check natin kung may output yung inverter. $127. So may 110 din pala to. O may 120. So takpan nata. So ayan. And dito yung 220 niya, oh. So 230. So gumana siya. Tayin muna natin. Plug natin to ulit. Ayan, umandar. Kulang lang ba ata yun ng ano? ng charge. Umandar siya. So testing natin plug na umaandar. So yun, nag-charge na siya. Check natin kung may pumapasok na sa ating baterya. Tayin muna natin ang inverter. Yun, nag-charge na. Kulang lang pala yun ng ano, ng reset. Ay sorry, dito pala. So yun, 11.4. Tingnan natin kung maakyat yan. Pero sa display niya meron na siyang 14 na eto dito. Meron na siyang 14. Ayan, 11.8. Yan, nagre-read na din yung charging niya. Ayan, So testing na lang natin to. Ibabad muna natin pag charge hanggang 12, 12 point something kasi nga ay low bat pa to. Ngayon, meron na tayong 11.7, 11.8. Tingnan natin. Siguro, continue na lang tayo, Pa-charge ko na lang muna. Charge ko muna siya kasi masyadong mahina tong charger niya. Ang tagal makapuno. So, ayan. So, ito gamit tayo na ating charger, battery charger na Panther 24 ampere. So, ayan yung battery, nagcha-charge pa, low bat talaga. Ewan ko ba't hindi nakapag-charge to. So, bigla lang daw namatay ito, Kasi 2 ampere lang Ang hina talaga nito. Sa tingin ko hindi siguro to sa kanya. Malaki, sa malamang malaki ang charger. Kasi malaki ang battery, 40 ampere. Ayan 12 volts 40 EH, 10 hours. 10 ampere hour, So, ayan, tingnan natin. So may 12.5 na. So na-drain yung battery kaya nawala siguro yung power. Kaya dahil na-drain yung battery natin. So ayan. Okay lang to. Low bat lang pala yung battery.
So ayan, continue lang tayo mamaya kung ano man. Nakakarga na. So tinanggal natin yung charger. Ayan o. Meron siyang 12.5. So ayan. Power on natin yung inverter. USB. So ito. Meron to siyang ilaw dito na automatic. So automatic yan siya. Pag ibaba mo, mamatay lang din siya. And then, yung ating AC output. So, na-drain lang yun, no? Siguro, doon may problema yung charger ni sir, masyadong mahina. So, ayan. 239 AC. So, sipon tayo. So, ayan. Daan na siguro ito mga lods, ano? So, hindi natin masyado pabain yung video natin. So, goods na ito. Ayun. Nilipat-lipat din pala siya. BEC, Hertz. So, wala namang ginamit. Kaya walang 6 Hertz. Watts, wala din. BDC, yung battery natin. So, ito. At hanggang sa next video natin mga lods. Maraming thank you sa walang sawang suporta. At ayan. At Diyos mabalo sa inyo lahat dyan mga lods. God bless sa ating lahat. At sana'y may may magandang kinabukasan o magandang buhay. Bye bye.